Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara Asteria Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao. Wala na nga pong iba ang lokaret na si Gandara Asteria upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa araw na to or hapong ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga po mga kakimpaw dito po sa ilang mga kaguluhan na nangyayari at pagrereklamo hinggil po sa mga unfair treatment na ginagawa kina Kim and Paolo. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. Samantala, narito naman ang comment ni Ma'am Norma Dayag, mga kakimpaw. Hayaan nyo nga basahin ko upang magpasalamat na walang sawang pagtutok at pag-antabay sa ating daily update. Sabi niya rito, Good AM Gandara, happy birthday to Paolo, MBTC, wish ko kay Paolo good health and more blessings to come. But the most blessed one that I like for Paolo is their wedding to come this year. Uy, this year? Parang malabo po ata yun. Kasi bisihan po si Kim and Paolo eh. To God be all the glory. Kung alam mo lang Gandara, kung ano ang nafe-feel ko ngayong araw na ito. Kasi birthday ng anak ko rin na engineering dyan sa Marilao, Bulacan. Ay sobrang excitement at kinikilig ako sa KP. Kasi hindi nila maitatago yung pagiging mag-jowa na. Kulang na lang yung wedding charge sa dalawa. Anyway, they can still enjoy their life as couple because of their commitments, especially to Kimi. So take advantage mo na Kimi kasi time lost will never be regained. Kaya take time, KP, hanggang wala pang anak. Enjoy. Sayang lang yung mga projects intended for you. Hindi kami magsasawa sa kanilang dalawa. God bless you both and all your followers, vloggers, friends, seniors, and Aki. Nako, Ma'am Norma Dayag, gustuhin man natin na agad-agad, di ba? Masaksihan na natin ang kasal ng Kim Pao. Pero hindi naman na maari dahil ngayon nga po ay sobrang busy nila Kim and Paolo. Pero ganun siguro po talaga mga Kim Pao, may mga bagay na mahirap pong ipilit. May mga bagay na hindi talaga kaya kahit ipilit man natin mga Kim Pao dahil nga sa mga commitments nila Kim and Paolo. Kumbaga may tamang time doon. Parang si Kim and Paolo may nagtagpo in right time. So may tamang panahon ang lahat ng oras. Ay, ano daw? May panahon ang lahat ng mga bagay. Katulad na lang ng pangarap natin na endgame para kina Kim and Paolo. So yun lang. Anyway, dumako tayo dito sa ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. And tungkol nga po ito sa unfair treatment kina Kim and Paolo. Sabi dito, I wanted to rant about this earlier. So, DS can promote even while streaming on Prime, huh? What was that? Just their choice to stay silent back with the alibi? That's why you gaslighters are out there. Let others speak up if you don't wanna complain. The difference is so obvious. Grabe, iba talaga kapag kina Kim and Paolo. Parang alam niyo yun, parang inaasa na lang po lahat sa mga fans ng Kim Pao. Even nga po yung pagpo-promote po ng world tour. 'Di ba grabe rin yung effort ng mga Kim Pao fans doon. Tapos sabi nga dito, matagal na nga po nilang gusto rin itong ireklamo mga Kimpaw. Sabi dito, from casting to script reading and promoting the series, ang laki ng kaibahan sa projects nila Kim and Pao. Why, DS?
Tagal ko nang napapansin to. Finally, someone said it. So, hindi na rin siguro talaga natiis po ng iba at nagsalita ng mga kakimpaw since matagal na nga po itong napapansin. Parang unfair ng treatment kina Kim and Paolo. Bakit hindi nila magawa ito kina Kim and Paolo knowing na ang laki naman ng ambag ng Kim Pao at napaka-successful naman kasi lagi nasa top ang ano po ng Kim Pao project, ang The Alibay. Sabi nga dito, ayan, I really don't get it. That's such a huge achievement, tapping in other countries, but they're just chill about it. So annoying. So, naparant na talagang tunay si Yani. Hindi na po, napigilan mga kakimpaw na maglabas ng saloobin. And karapatan naman po ito ng mga fans na maglabas ng kanilang saloobin. 'Di ba? Lalo na't ginagawa ng mga fans ang kanila rin pong part. Actually, wala na po sa part ng fans ang ipromote ang mga projects ng Kim Pao kasi nasa na yun management na po yun. Pero ganun po dedicated at ganun po kamahal ng mga fans si Kim and Paolo. To the effort po talaga silang tunay, mga kakimpaw. And maybe that is one of the reason kung bakit tila mga kakipi namimihasa na rin dahil ayan, napapansin nyo rin ba na Kim Pao fans ang siyang laging todo effort po sa pagpo-promote. Nalala nyo yung My Love Will Make You Disappear. Kung sa bagay, maaari din naman na lang sabihin na hindi naman nila sinabi sa mga fans na gawin. Yung lalo yung pagpapamotorcade pa, di ba? Pero di nyo maiwasan na magtampo ang fans. Sabi nga dito, are you guys going to delete 50% of Kim's scene in Dreamscape when streaming on Prime Video so we can just wait for the teleserye version? Grabe, nakakaloka. Talagang hot-hot kung hot-hot, gatas na gatas talaga po ang Kim Pao. Ang Kim Pao Lanjas. Anyway, kahit naman po siguro hindi i-delete mga kakimpaw at kompletohin pa ang mga scenes sa Prime Video, panonoorin pa rin naman po yan sa television ng mga Kimpaw fans. Walang hindi. 'Di ba? Hindi naman po nagsasawa ang mga fans kina Kim and Paolo kahit paulit-ulitin pa. Naalala nyo rin ba yung rant ng mga Kimpaw fans sa Prime noon na sobrang ikli talaga, maikli na nga, pinaikli pa po lalo. Pero in fairness, ganun pa man mga Kimpaw, talagang pasok po lagi sa top ang The Alibay. Sina Kim and Paolo, mga kakimpaw. Bentang-benta pa rin. And ngayon sa television, mataas po ang ratings na nakukuha ng The Alibay and ng mga commercials. Anyway, sabi naman dito ni Madam Edita na doon sa hello po Gandara, magandang gabi sa inyo at sa lahat ng nag-follow sa vlog mo. Yes, Kimi is a strong woman. Nag-alala kami sa events ni Kimi kasi alam mo naman na maraming nagalit at nang babash sa kanya dahil sa pinopost niya about politics. Salamat di Lord, maraming nag-alala kay Kimi. Binigyan siya ng maraming security guard. Dapat lang secured si Kimi. At salamat sa ni Pao, hindi niya pinabayaan si Kimi. We appreciate and proud kami kay Pao. Basta mabait at malapit kay Lord, hindi yan pababayaan. In Jesus' name, amen. Kaya nga po, talagang ang mga fans, hindi po maiwasang mag-alala kay Kim. Lalo na nung nag-event po siya, kasagsagan ng bashing, no? Tapos may event siya, mga Kimpaw. Dami pang mga tao doon. Hindi mo alam kung yung iba doon, may masamang sa'yo, balak, mga kakimpaw. Kaya ang daming mga bouncers doon and dapat lang talagang siguraduhin po ang seguridad niya, mga kakimpaw. Kasi pananagutan nila yun if ever din naman.
But anyway, ayan, dasal pa rin mga kakimpaw. Ang the best na sandigan natin mga kakipi. Lagi lang po natin ipagdasal si Kim. And gayon nga, nagpapasalamat ako na mas matimbang ang mga nagmamahal sa kanya compare sa mga bashers. Anyway, sabi naman dito ni Ma'am Sunny Yellow at Violeta Buntok at Baby Marana, we should be proud of our Chinita, Kim Chu, of being nationalistic. Through her parents are Chinese. She's a true Filipino citizen. Sino ba sila? Mga basher lang naman ang mga yan. Parang nananakot. Wala yan. Huwag kang matakot. Basher, nakikisabay lang yan sa ang mga yan. Madaming basher. Bayaran. Inggit sa kapwa. Kaya wala tayong aasahang mabuting sasabihin. Wala sila sa matinong pag-iisip. Anyway guys, hanggang dito lang po muna yung ating update para po sa hapon nito. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.